Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. We are celebrating the transfiguration of Christ there in the mountain of Mount Tabor. Ano ang gusto mong magbago din sa iyong buhay? Maaaring gusto mong magbago ang iyong kalagayan dahil hirap na kayo. Pinagdarasal mo na magbago ang ugali ng asawa mo. Maaaring pinagdarasal mo na magbago din ang iyong health, ang iyong kalusugan. Mga kapatid, isa lang makakatulong sa iyo sa pagbabago. Walang iba kung hindi ang Panginoon. Dahil sa pagbabagong anyo ni Jesus, pinakita na siya ay tunay na ating Diyos. Siyang pangalawang katauhan sa Diyos sa Santatlo. Siya ay naging kamukha natin para tulungan tayo sa tunay na pagbabago at pagpapabuti ng ating mga kaluluwa. Sa mga pagkakataon na kung saan pinakita na ng Diyos ang liwanag, pero paulit-ulit pa rin pinipili natin ang dilim. Hingin natin ito ng tawad sa Kanya, tayo magpakumbaba para makita tayo muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan, ang iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno, ay inihayag mo kami lubos na kinupkop bilang mga anak.
Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagindapating maging tagapagman ng kanyang katambal. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok.
Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pagkuukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ng Diyos ay, pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Sinama niya sina Pedro, Juan at Santiago, samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na may puting-puti. Di kaginsay-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti po'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Ngayong araw pong ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa bundok ng Tabor. We are celebrating the Feast of the Transfiguration of Jesus. Ang pagbabago pong anyo ni Jesus dito sa bundok ay hindi lang po alamat. Hindi rin po ito magic o salamangka. Ito po ay isang hiwaga. It is a mystery. Pinakita po ng misteryong ito kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Si Jesus ay nagbagong anyo, nakita ang kanyang liwanag, at dito pinakilala ng Ama na siya ang pangalawang katauhan sa Diyos ng Santatlo. Siya ang anak ng Diyos. Siya rin ang Diyos na nagkatawang tao na kamukha natin. Kahit na nagkaroon po ng laman ang Diyos na kamukha nating mga tao,
hindi pa rin nawala ang kanyang kalwalhatian. At ito po ay malinaw na lumabas at nagningning ayon sa ating narinig na ebanghelyo. Pero ang tanong, ano naman ang tinuturo sa atin nitong kwento ng pagbabagong anyo ni Jesus? Two lessons that we can learn from the story of the transfiguration of Jesus. Dalawang aral po ang ating tandaan. Ang pwede nating malaman dito sa pagbabagong anyo ni Jesus. First one, nobody falls on top of a mountain. Wala pong nahuhulog sa tuktok ng bundok. Maaaring mahulog ka galing sa bundok. Pero walang aksidente na nakakarating sa taas ng bundok. Amen? Sabi po ng Ebanghelyo, sinama ni Jesus si Pedro, Juan at Santiago at umakyat sila sa bundok. Pansinin niyo po yon mga kapatid. Kahit naman ang anak ng Diyos, kailangan muna niyang umakyat bago siya makarating sa tuktok ng bundok. Hindi naman po lumipad ang ating Panginoon, nakarating dun sa tuktok ng bundok. Kaya kung gusto mong makarating din sa iyong tagumpay, kailangan paghirapan mo. Amen? Walang magic, walang madaling paraan para makaakyat ka sa taas. Kaya kung gusto mong mag-graduate, mag-umpisa ka muna ng kinder o grade 1. Di po ba? Kung gusto mong kumita ng milyong-milyon, umpisan mo muna na kumita ng kahit papiso-piso. Kung gusto mong maalis yung iyong addiction, kailangan bawasan mo paunti-unti yung iyong bisyo. Kaya nga, marami po ang hindi nagtatagumpay na maalis yung sigarilyo, yung pong alak. Kasi biglaan na inaalis. Paunti-unti bawasan mo. Mawawala din yan. Hindi mai-inlove ang iyong asawa sa'yo kung nakakaligtaan mong gawin yung mga maliliit na bagay. Yung simpleng halikan mo lang siya, yakapin mo lang siya, kumustahin mo naman, kausapin mo naman yung iyong asawa. Nakikinig ka ba sa kanya? Bago ka makaakyat, bago ka makaangat, mag-umpisa ka muna sa baba. Amen? Hindi ka makakakyat sa tuktok sa pamamagitan lang ng isang lundag. Amen? Lahat naman po ng pagsubok ay malalampasan. Ang iyong mga pangarap ay iyong makakamtan. Makakatanggap ka din ng mga mabubuting bagay sa pamamagitan ng paisa-isang hakbang. Sabi nga po, there is no straight road in mountains. Because straight roads may be quick and easy, but they are not the best and the safest way. O nga naman po, no, napansin nyo kapag umaakyat kayo sa Baguio o kaya sa mga bundok, paikot-ikot yung daan. Pwede naman po na gumawa sila ng diretsyong kalsada. Pero, bakit hindi nila ginagawa? Kasi, delikado. Kung mabilis kang nakarating sa tuktok, mabilis ka rin namang mahuhulog. Amen? Mga kapatid, huwag kang mag-alala kung matagal man, mabagal man ang pagdating mo sa tuktok. Kasi hindi ka naman nag-iisa. Kasama mo ang Diyos na umaakyat, naglalakbay sa buhay na ito. Kung nga si Jesus nagpagod na umakyat, diba? Dapat ikaw din. Marunong kang magtiyaga, magpagod at magsakripisyo. Sumunod ka sa yapak ng Panginoon. Tandaan mo, abot kamay mo naman ang tuktok ng bundok kung aakyatin mo lang ito. Pero kung titignan mo lang, mangangarap ka lang, mananaginip ka, wala ka namang gagawin, mananatili ka dyan sa paanan ng bundok. Walang mangyayari sa'yo. Just keep putting one foot after the other. And then one day, when you look back, you will be surprised. You have already conquered a mountain. Paunti-unti, makakamtan mo din
ang iyong tagumpay. Makakarating ka din sa tuktok. Yan din naman ang pangarap ng Diyos para sa iyo. But secondly, remember this. The purpose of the mountain is to prepare you for your valleys. Dadalhin ka ng Diyos sa tuktok, hindi para manatili ka lang doon. Kaya nga inaangat ka ng Diyos. Ito ay dahil hinahanda ka niya sa isang pagsubok. Pagkatapos po nitong kwento ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon, basahin niyo man po ang inyong Biblia. Ano po ang susunod na mangyayari? Meron pong isang bata na inalihan ng demonyo, pinagaling ni Jesus. Marami pong mga tao ang makikita ng ating Panginoon na sila ay tila bang naliligaw at naghahanap ng pastol. Meron din pong isang ama na lumapit sa ating Panginoon, humihingi ng tulong sa Kanya. Mga kapatid, kung dadalhin ka man ng Diyos sa iyong pagpapala, ito ay dahil may haharapin kang paghihirap. God gives you glory because you will face a grinding. Kaya pinapakita sa iyo ng Diyos ang liwanag para may sandata ka kapag humarap ka na sa kadiliman. What you see in glory, carry in your battle. Nakita po ni San Pedro, Santiago at Juan ang kalwalhatian ng Diyos doon sa bundok. Pero makikita din nila ang pagdurugo, ang pagdurusa ng ating Panginoon sa Kalbaryo. Sa bundok ng Tabor, nagningning si Jesus. Pero sa bundok ng Kalbaryo, dumugo si Kristo. Pansinin niyo po na una, yung luwalhati, yung ligaya, bago dun sa hirap at pagdurusa. Kaya nga, huwag ka mag-alala kung meron kang pinagdadaanan na problema. Hindi ka naman dadalhin ng Diyos dyan na walang grasya. Amen? Alam ko po, masarap ang nasa tuktok, pero hindi ka ginawa ng Diyos para lang manatili sa bundok. Dinadala ka ng Diyos sa taas para magpahinga ka lang. Ang itaas ng bundok ay nagbibigay sa iyo ng mas malawak na paningin at pananaw sa buhay. Mountains give you strength and proper perspective. Kaya nga tandaan mo, kapatid, bago man ang iyong mga pagsubok, pinapalakas ka ng Diyos. Bago man ang lambak ng buhay, meron kang bundok na babalikan. Remember, my dear friends, your mountain experiences are your revelation. And yet your mission in life happens in your valleys. You are not meant to stay on the mountain. And yet you are invited to bring your mountain with you wherever you go. Sana kayo po mga mag-asawa, kapag nag-aaway na kayo, balikan nyo naman yung wedding day nyo. Tingnan nyo naman yung mga picture nyo. Pagkamahal-mahal nung same day edit nyo. Panoorin nyo naman kapag hindi na kayo magkaintindihan. Kung galit na kayo sa bawat isa, nakalimutan nyo na ba yung honeymoon nyo? Para naman kiligin kayo ulit, di po ba? Sigurado ko makakalimutan nyo yung inyong tampo sa bawat isa. Kung palagi na lang na inaalala mo yung kataksila ng mister mo, yung pagbubunganga ng iyong misis, yung pamamahiya ng asawa mo, yung pagsisinungaling ng iyong partner, talagang di kayo magkakaayos. Magiging magulo ang inyong pagsasama. Hindi kayo magiging masaya. Amen? Bakit kaya may mga magkapatid, hindi magkapatid ang trato nila sa bawat isa? Baka nakalimutan na nila nung kabataan nila. Sama-sama sila na masaya. Meron po mga magkapatid, walang ibang inaalala kung hindi yung kasalanan ng kapatid nila. Sinasabi, sugarol kasi, addict kasi, tamad kasi. Palagi na lang ako ang magbabayad ng utang niya. Kalimutan mo. Kapatid mo yan eh. Bakit nung bata kayo, di ba? Nasasaktan yung bawat isa, pero paggabi na, papatawarin yung bawat isa. Magkasama kayo, natutulog sa isang kama, sa isang lamesa, tsang kayo kumakain. Anong paalaala ng iyong magulang sa bawat isa? Magmahalan kayo. Huwag kayong mag-away. Nakalimutan nyo na. Bakit?
May mga nadidepress sa kanilang sakit. Kasi iniisip nila palagi yung hindi nila magawa, hindi nila makain. Palagi sinasabi, gusto ko ng chicharon. Hindi na ako makakain ng lechon. Pero kung iisipin mo lang, nag-enjoy ka na eh. Di po ba? Sabihin mo, sumobra ka na sa Coke. Sumobra ka na dyan sa mga matatabang pagkain. Sabihin mo, sawa na ako dyan, okay na ako dito, healthy living naman. Kung palagi mong inaalala, dumaan ka din doon sa saya ng pagkain, hindi ka madidepress, hindi ka malulungkot. Amen? Bakit marami ang sumusuko, nabibigo, at nawawala ng pag-asa? Kasi mas inaalala pa nila yung karanasan ng Kalbaryo kaysa sa karanasan ng tuktok ng kanilang mga bundok. Marami sa atin ang sumasabak sa labanan, pero nakakalimutan ang karanasan ng kalwalhatian na binigay ng Diyos. Yes, life can be cruel, unfair, and depressing. And yet, do not forget, life is also beautiful, good, and it is still a blessing. Amen? Hati ang mundo, may araw, may gabi. Pero bago man dumating ang dilim, kapatid, harinawa, may dala kang liwanag. Kaya nagbago ng anyo ang ating Panginoon. Pinakita ito sa kanyang mga alagad at pinapaalala sa atin para makapagdala din naman tayo ng kanyang sinag sa panahon na tayo ay dadaan sa kadiliman. Mga kapatid, kung dumadaan ka man ngayon sa problema, sa pagsubok, sa madilim na karanasan, alalahanin natin ang paanyaya ng tinig sa langit. Makinig kayo sa Kanya. Makinig tayo kay Jesus. Dahil ang Kanyang salita ay liwanag at buhay. Buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, ang dalawang napakahalagang aral na ito ngayong ating inaalalang pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Walang nahuhulog biglaan lang sa tuktok ng bundok. Kung nakarating yan sa taas, umakyat kasi siya. Kaya ka magsasawa, humingi ka ng lakas. Unti-unti na umakyat ka din. Kasama mo ang Diyos sa pag-aakyat. At dadalhin ka ng Diyos sa taas ng bundok para maranasan mo ang kalwalhatian niya. At harinawa gamitin mo ang liwanag ng Diyos na binibigay niya sa iyo. Harap ng iyong mga problema. Ang buhay mo ay hindi lang kalbaryo dahil may bundok ng liwanag. Dalhin mo yan, gamitin mo yan bilang iyong lakas at sandata. Amen. Tumayo po tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya at isabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pariritot maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagbabagong anyo, inihayag ng Ama ang kalwalhatian ng kanyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang kalwalhatian, subalit ang ating paghihintay sa kaharian. Manalangin tayo sa Ama
Sa ngalan niya ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng simbahan naway, magningning ang kalwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, nakakamangha, narito kami. Tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito, natitipon upang marinig ang iyong mga salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang magningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Pinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y nilahad niya ang kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangungunahan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan.
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kalitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kalitasan, Hosana sa kalitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't panggidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon,
Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ipagkakalarawan na niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan po natin na walang nakakarating sa tuktok ng bundok na aksidente lamang. Kung gusto mong umangat, kung gusto mong makarating sa taas, kailangan paunti-unti ikaw ay umakyat. Pero pangalawa, hahayaan ka ng Diyos makaranas ng kaluwalhatian sa taas ng bundok dahil hinahanda ka niya na ikaw ay dadaan sa pighati, problema at pagsubok ng mga lambak. When God brings you on top of the mountain, God is preparing you to face your valleys of suffering. Harinawa, mas malakas ang ating alaala sa mga tuktok ng ating mga bundok. Huwag mong hahayaan na mas malakas ang alaala ng Kalbaryo. When your memory of Mount Calvary is stronger than the memory of the Mountain of Transfiguration, you will be stressed. You will become unhappy. Kung gusto mo maging masaya, dagdagan mo pa. Palakasin ang alaala na kung saan nakaranas ka ng liwanag, tuwa at saya. Tayong lahat ay may magandang alaala. Pero natatakpan lang yan dahil mas pinipili natin tignan ang ating mga pighati at paghihirap. Mga kapatid, lalahanin mo ang Diyos ang liwanag mo, siyang dalhin mo pag dumadaan ka na sa iyong mga kadiliman.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.